Boss, 6 na buwan na ako naghuhulog ng SSS, Pag-ibig, PhilHealth, di pa po hihulugan ng agency. Pwede na po ba ako magpadole? Pag ganyan mga kaso brother, unahin mong puntahan ay yung inyong mismong yung inyong mismong opisina nung pinaghuhulugan, yung kagaya ng SSS o yung PhilHealth, doon ka muna mag-inquire. Kasi baka naman late lang yung minsan kasi bago mag-update yung hulog mo ay minsan quarterly, minsan naman ay semi-annual, baka naman nalilate lang yung pag-update. Or alamin mo muna kung hinuhulugan talaga ng agency mo. Ngayon, ang hihingi naman sa'yo pag nag-complain ka pagdating mo sa SSS ay yung payslip na katunayan na ikaw ay kinakaltasan. So dapat iniipon natin ang ating mga payslip para katunayan na tayo kinakaltasan ng mga benepisyong yan. At yun naman yung magiging ebidensya mo pagka nag-verify ka sa SSS na kulang-kulang yung hulog mo, tapos sa payslip ay may naka-indicate na hulog, yun yung magiging basihan mo para magreklamo. Hindi ko sure kung sa DOLE yan yung reklamo or dun sa mismong SSS. Kung may nakakaalam, kung may nakasigurado, ay paki-comment nyo po lamang kung yan ba ay tinatanggap sa DOLE, yung ganyang complaint. Sabi naman ni Jesus Rubancio, Sir, ask ko lang po, pag may nakuha na pwesto ang agency namin tapos bubunot sa isang detachment, okay lang po ba na di mo dutihan yung pang-samantalang ipa-duty po sa'yo? Sir, pag ganun po ang ginawa mo, baka po ikaw ay makasuhan ng insubordination kasi yun po ay lawful. Ang instruction po sa inyo ay lawful. Lalo na kung ikaw ay reliever pa lamang yan sa iyong detachment, ay pwede po kayong mahugot. Kasi ang rules po, ang rule of thumb na tinatawag, last in, first out pala, sorry. Last in, first out. Kung ikaw yung last in, ay pwede kang galawin. Yun naman ang isang hindi magandang sitwasyon ng isang gwardiya na nasa agency. Agency ang magde-decide kung saan ka ilalagay. At hindi ka pwedeng tumanggi. Lalo na kung yan ay nakalagay sa pinirmahan mong kontrata. At yun nga po ang sinasabi ng iba, wala tayong pinakasalang pwesto. Anytime pwede kang malipat without prior notice. Hindi, syempre dapat may prior notice. Kasi paano naman yung mo, di ba? Paano na yung mga ibang pangangailangan mo? So, yun po ang aking sagot sa iyong katanungan. Maraming po salamat. Sabi naman ni Ixiomo Michael Caballas, Sir, tanong lang po, pwede ba magdala ng kutsilyo ang guard habang naka-duty? Ang sagot, brother, ay pwede. Pwede naman. Lalo na kung ang kutsilyo naman ay gagawin mo pambalat ng mangga, panglinis ng kuko mo, o kung anumang gamit na kapaki-pakinabang. Pero pag ang kutsilyo ay gagamitin mo pangsaksak sa kung sino, bilang panakit, panakot sa iyong sa iyong officer o sa kasamahan mo sa trabaho, ay tigil-tigilan mo na yan, brother. Hindi yan maganda at baka makulong ka pa. So, yun lang ang aking sagot sa iyong katanungan. Maraming salamat.